Magandang araw. Tawagin niyo na lang po ako sa palayaw na Jay. Ako po'y 24 anyos. Itong kwentong ibabahagi ko po sa inyo ay nangyari noong taong 2018 sa aming probinsya sa Quezon. Taon-taon kaming nagbabakasyon ng aking pamilya dito sa bahay ng aking mga lolo at lola. Palibhasa, si lolo'y dating kapitan ng barangay doon, kaya proud na proud kaming mga kaanak at kaapuhan niya. Nagkikita-kita kami at nagsasalo-salo. Ako yung tipo ng taong malapit sa mga nakakatanda. Mahilig akong dumikit sa kanila para makarinig ng mga kwentong kababalaghan na gustong-gusto ko noon pa man. Isa sa mga mahilig magkwento, si Lola Silvia. Sa kanya ko narinig ang tungkol sa kwento ng mga agimat, bertud at mutya. Pinaka-interesante sa akin ang tungkol sa kwento ng mutsyang mula sa Kalawakan. Ito po ang literal na tinatawag nilang bulalakaw. Ang mga nasabing bagay ay may hatid na kakaibang swerte daw kahit sa sinong taong may hawak nito. Kaya naman minsan, pinapangarap ko na makapulot ng ganito. Gusto ko kasing maranasan kung paano ba maging isang antingero. Hindi ko maiwasang mainggit at makaramdam ng excitement kapag naririnig mula kay Lola ang tungkol sa mga antingero na nakapatay ng aswang, nakabugbog ng engkanto at kahit ano pang klase ng elemento na gustong gumawa ng masama sa mga tao. Sa tuwing nakakauwi kami ng probinsya, kinukwentuhan ako agad ni Lola. Lalo na yung mga adventures daw nila ni Lolo. Naisip ko tuloy, baka isa ding antingero si Lolo at hindi nga lang nila sinasabi dahil, syempre, mag-iiba na ang tingin namin sa aming abuelo. Ngunit nitong huling uwi namin, wala na siyang lakas para magkwento pa dahil sa pagkakataong yon ay nahihimlay na si Lola. Marahil dahil sa kanyang katandaan, kaya siya natulog nang wala ng gisingan pa. Nalungkot kaming lahat, pero mas hindi ko ikinatuwa ang nangyari. Kahit binata na ako, ay hindi ako napigilan ng aking mga magulang na magwala. Nalungkot ako ng husto sa ginawang paglisan ni Lola. Kung sana lang mabagal umusad ang oras, nang sa gayon, marami pa kaming pagkakataon para magkasama. Nang mailibing siya, nakiusap ako kina mama na magpapaiwan muna. Kahit papano, ayokong iwanan si Lolo Goryo ng mag-isa. Kailangan niya ng kasama, kailangan niya ng kausap. Ang bahay ni na Lolo ay lumang estilo na ang disenyo ay bahay kubo. Ito ang pinakamalaki sa aming baryo. Noong araw, sinasabi ni Lolo na ang bahay na ito ay minsan nang pinagtaguan ng mga gerilya laban sa panunugis ng mga sundalong Hapon. May mga namatay na din daw sa loob ng aming bahay. May mga inabusong Pilipina, pero so far, wala pa naman akong napapansing nagmumulto dito sa loob. Siguro, maliban na lang sa silong kung saan naroon ang lumang duyan. Bata pa lang ako, nagmistula na akong unggoy kung makakapit doon. Ang harapan ng aming bahay ay malawak na palayan. Pagmamay-ari din ito ni Lolo. Marami nang nagdaang kasambahay sa aming tahanan. Papalit-palit at hindi nagtatagal. Ang laging itinuturong dahilan ay ang mga maligno raw na nananahan sa aming bahay. Tinatawanan ko lang to. Hindi ako naniniwala dahil wala pa naman talaga akong nakikita. Isang gabi, kakatapos lang naming kumain ni Lolo nang magpaalam ako sa kanya na lalabas lang sandali. Gusto ko lang magpahangin. Umayag siya, sabay bilin sa akin na wag daw akong lalayo. Kailangang pumasok na ako sa bahay pagsapit ng 8:00. Tumango ko kay Lolo at sinabi sa kanya na uuwi din ako kaagad pagkatapos kong lumanghap
ng sariwang hangin. Ni hindi ko na sinabi sa kanya na pupunta ako sa tabing dagat. Alam ko naman na hindi ako papayagan ng aking lolo. Naglakad-lakad ako hanggang sa makarating ako sa buhanginan. Napakapayapa ng gabi. Malamig ang hangin at nakaka-relax ang tunog ng alon na para akong hinihele para patulugin. Namataan kong saglit na may liwanag ang dumaan sa kalangitan at ilang sandali lang bumagsak ito sa lupa. Nahihindik na pinagmasdan ko to. Nang makita ko kung saan ito naglanding, kaagad akong lumapit para makiusyoso. Isang nagliliwanag na batong kasing laki ng kamao ang aking natagpuan sa likurang bahagi ng baybayin. Nagbabaga ito, ngunit hindi naman mainit. Nang sa tingin ko ay may kakaiba sa nasabing bato, kinuha ko ito at dinala sa bahay ni na lolo. Hindi ko alam kung mamamangha ba ako o matatakot sa aking nakita. Isa lang ang nakatitiyak ako. May baong kapangyarihan ng bato na hindi ko kayang ipagsabi sa iba. Nagliliwanag ito kapag may mga entity o presensyang basta na lang dumarating nang hindi namin nakikita. Minsan nga, naalimpungatan ako na lumulutang ang bato at sa tabi niya ay may matandang babaeng nakatayo na pinagmamasdan ako. Si Lola Silvia. Mula noon, hindi na matahimik ang aking mga gabi. Kapag hawak ko ang bato, kay dami ko nang nakikitang mga bagay na hindi ko kayang paniwalaan. Mga bagay na sa sobrang kagilagilalas ay nakakatakot ng tanggapin ng aking sistema. Kaya naman kinausap ko ang isang albularyo na matagal na ding kaibigan ni Lolo. Ipinakita ko sa kanya ang bato na aking natagpuan. Aniya, wag ko daw itatapon ang bato dahil nagpakita ito sa akin at nagpahawak. Ibig sabihin ay ako ang napili nito. Ang nasabing bato ay nagmula daw sa elemento ng kalawakan. Napakalakas daw nito kung gagamitin sa tama at mabuting paraan. Kaya kailangan kong ingatan. Hindi ko alam kung saang panahon ko ito magagamit. Ngunit para mas maging magaan ang pagdadala ko nito, ipinaukit ko sa isang magaling na mag-uukit ang itsura ng isang anghel na may ulo ng agila. Kagaya mismo ng deskripsyon ng isang Anunnaki. Ginawa ko itong kwintas at isinuot saan man ako magpunta. Hindi ko akalaing ang nasabing kwintas ang magmumulat sa akin sa kung ano ba talaga ang nasa aking harapan at siya pang magliligtas sa akin laban sa kasamaan. Nagkasundo kami ng kapitbahay ni Lolo na pupunta sa kagubatan. Kailangan lang daw namin manghuli ng baboy ramo. Nasabik ako dahil kahit minsan hindi pa ako nakakatikim nun. Pumayag ako at sinabi ko kay Lolo na dadalhan ko siya ng ulam pagka-uwi ko. Wala namang nagawa si Lolo kundi hayaan ako at bendisyonan ng aking pag-alis. Ang kasama ko na si Mang Roy ay 40 anyos lang. Matipuno at matikas pa ang katawan. Palibhasa batak na batak sa trabaho. Nauuna siyang maglakad sa akin kaya napapagmasdan ko ng mabuti ang kanyang kabuuan. Hindi ko nga lang alam kung ano ba ang meron at habang naglalakad kami, nakikita kong nahuhulog daw ang kanyang ulo. Napapasinghap ako na ikinalingon niya naman. Tanong siya ng tanong sa akin kung ano daw ba ang aking problema. Hindi ko magawang sabihin sa kanya ang aking nakita dahil baka bigla siyang matakot. Nagpatuloy kami sa paglalakad hanggang sa makarating kami sa pinakapusod ng kagubatan. Tahimik ngunit maliwanag. Palibhasa 10:00 pa lamang. Ngunit ako'y balisa. Hindi ko alam kung bakit pinagpapawisan ako ng malapot habang nanglalagkit sa labis na tensyon. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito na parang kinukutuban akong may mangyayaring masama.
Nasagot ang aking mga tanong sa isipan ng isang grupo ng mga armadong lalaki ang humarang sa aming kinaroroonan. Nakangisi ang mga ito, puro balbasarado at bakas sa mukha ang kakaibang kasamaan na hindi ko pa maarok. Napaatras kami at si Mang Roy ang humarap sa kanila. Huwag daw kaming pakikialaman at nangunguha lang daw kami ng may uulam. Tinitigan ako ng pinaka-leader ng grupo at tinanong kung taga saan daw ako. Magalang kong sinabi na ako ay nakatira sa baybayin. Mas lalong naging malawak ang kanilang ngisi. Napakaswerte daw nila at sila pa ang nakakita sa amin. Kinabahan ako sa kanilang tinuran, ngunit hindi ako nagpatinag. Kabado man, magalang pa din akong nagsalita na sana hayaan na nila kaming makadaan. Hindi naman kami gagawa ng gulo. Bago pa man makasagot si Mang Roy, ay kitang-kita ko kung paano siya walang paalam na tinaga sa leeg. Sumirit ang kanyang dugo at hindi na talaga nakapagsalita. Ako man ay sinaksak din at naramdamang bumao ng kanilang mga patalim sa aking katawan. Bago ko mawala ng malay, humahalakhak na sinabi nila na nakaganti na sila sa wakas kay Lolo. Kung ano ang kasalanan ng aking lolo sa kanila, hindi ko na nalaman pa. Nawalan na ako ng malay at tuluyang nakalimot na. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na nahimbing. Nagising na lang kasi ako na madilim na ang paligid at nakabulagta ang bangkay ni Mang Roy sa aking tabi. Natakot ako dahil nakalaylay ang kanyang leeg at butas na ang kanyang tiyan. Wakwak ito mula sa dibdib at nawawala ang kanyang mga lamang loob. Ang kalahati naman ng kanyang katawan pababa ay nawawala din dahil literal itong pinutol at hindi ko alam kung saan nga ba napunta. Batid kong hindi mabangis na hayop ang may kagagawan nito dahil hindi naman inubos ang kanyang katawan at hindi rin ito gutay-gutay. Baka lang tao ngunit asal hayop ang may kagagawan nito. Napabalikwas akong bigla ng bangon, sabay sipat sa aking sarili. Natatandaan ko, sinaksak ako kanina. Bakit wala akong sugat ngayon? Tila ba hindi man lang ako tinablan ng kanilang matatalas na itak kanina? Gumapang ang kilabot sa aking buong katawan nang makita ang paglabas ng puting usok mula sa katawan ni Mang Roy at naghugis tao ito. Ipinakita sa akin ang mas maputlang bersyon ni Mang Roy na walang mga paa ngunit nakalutang sa ere. Sa tingin ko, ito ang kanyang kaluluwa. May itinuro ang mama sa dako paraon kaya napatayo ako at sinundan ko ito ng tingin. May nagkakaingay na mga tao sa unahan at maliwanag ang paligid. Nagpasya akong humakbang at iniwan ang kanyang nakatiwangwang na bangkay sa lupa. Kailangan kong malaman kung ano ba ang meron sa tinuturo niya at nagawa pa niyang tawirin ang portal ng buhay at kamatayan para magpakita sa akin. Nakarating ako sa lugar sa gitna ng kagubatan na may mga kubo-kubo sa paligid. Nagkakasiyahan ang mga tao at pinag-uusapan ng isang bagay na nagpatago sa akin sa sulok. Nakilala ko ang iilan sa mga taong naroon. Sila ang umatake sa amin ng kawawang si Mang Roy. Sa tingin ko, sila ang may kagagawan kung bakit kami nagkaganito. Pinilit kong pakinggan ang pinag-uusapan nila. Ayon sa pinakabata sa kanila, sana lang daw hindi ako kagaya ng lolo ko. Kapag nagkataon, malaking posibilidad na babalikan ko raw sila at maghiganti kagaya ng ginawa ng lolo ko. Sa paunti-unti kong pakikinig sa usapan nila, napagtanto kong si lolo pala ay isang dating sundalo na tagapangalaga din ng isang mutya. Itinalaga niya ang kanyang sarili para maging isang santigwar at lipulin
ang mga masasamang elemento kagaya ng mga engkanto, lamang lupa at aswang. Pinagmasdan ko pa nang tawagin sila ng iilang mga kasamahan. May munting salo-salo sila sa harapan ng isang bonfire. Nang pilit kong inaninag ang kanilang handa, ay namutla ako. Kaputol na paa at hita ng tao ang kanilang pinagsasaluhan. Mukhang ang mga paa ni Mang Roy. Nanginginig na napaatras ako at pinagpawisan ng malapot. Hindi ko alam kung paano magsasalita at kung ano ba ang dapat kong maging reaksyon. Gusto kong tumakbo, ngunit kapag ginawa ko yun, imposible na hindi ako makalikha ng ingay. Hindi ko alam na si Lolo ay isang santigwar. Wala akong kamalay-malay na dati pala siyang albularyong antingero. Yun kasi ang tawag sa mga taong ganon. Nag-isip ako ng paraan kung paano makakaalis sa aking kinaroroonan ng isang bata ang makakita sa akin. Nanlalaki ang kanyang mga mata nang pagmasdan ako at bago ko pa mapigilan ng bata ay nagsisigaw na ito para tawagin ang kanyang mga kasamahan. Nagkagulo ang mga tao at kanya-kanya sa pagbabago ng anyo. Nasaksihan ko ang lahat ng iyon. Halos hindi ko na mapigilan ang aking sarili sa pagkataranta. Bago pa man sila umatake sa akin, nakatayo na ako. Hindik na sumugod ang mga aswang na naglalaway ang mga bibig. Tila ba natatakam silang atakihin ako. Isa sa kanila ay nanggigigil pang sinabi sa akin na pinatay na daw nila ako, ngunit ano ito at nakatayo pa ako hanggang ngayon. Wala akong nagawa kundi depensahan ang aking sarili. Yun lang naman ang kaya kong gawin laban sa mga aswang na gusto kong kitla ng buhay. Nagsialulungan ng mga aswang na tila ba mga asong ulol. Ang iba sa kanila ay humahaba ang dila. Nanlilisik ang mga mata at umaangil na parang mabangis na hayop. Napaatras ako pero hindi naman ako makatakbo. Ang ginawa ko, pinagbabalibag ko ang bawat aswang na sumusugod sa akin. Sa bawat hawi ko sa kanila, napapalitan ng pagkagulat ang aking nadaramang takot. Bigla kasing napapaigik ang mga aswang na para bang magkasinlakas nga kami. Sinubukan kong hintayin ang isa sa mga aswang at sinalo ang kanyang ulo. Natakot ang ilan sa kanila nang makitang nagawa kong iikot ang ulo ng aswang sabay tapon sa kanilang harapan. Nagkikisay ang naiwang ulo nito sa lupa habang panay ang pagsirit ng dugo. Kaya nanlisik ng kanyang mga mata ang pinakapinuno nila. Kagaya daw ako ng aking abuelo, dapat lang daw akong mamatay. Bago pa nila nagawa yon ay naiyuko ko ang aking sarili dahilan para pagkaguluhan nila ako. May humila sa akin, umalmot at ginusto kong sugatan. Ngunit nagtaka ako nang makita silang mas lalo lang nagagalit. Hindi raw nila ako masugatan. Itatanong ko na sana sa aking sarili kung bakit. Ngunit napansin kong nagliliwanag ang kwintas kung saan nakasabit ang mutya na aking natagpuan. Nasilaw ang mga aswang sa taglay nitong liwanag, kaya naman nagsitakbuhan ang iba sa kanila. Ang mga naglakas loob talagang lumapit sa akin ang naapektuhan ng liwanag at nagsipagsabog at naging abo. Dahil dito, nag-atrasa ng mga aswang. Takot silang lumapit na sa akin dahilan para lakasan na lamang nila ang mga loob at nagsitakbuhan palayo. Naiwan akong nag-iisa at walang nagawa kundi umiyak na lamang sa aking sinapit. Wala sa sarili akong nakauwi sa aming tahanan. Si Lolo ay nakaabang sa hagdan. Nagtataka sa naging itsura ko. Isinalaysay ko ang mga pinagdaanan ko, maging ang nangyari kay Mang Roy. Napamulagat siya at hindi makapaniwala. Tila ba may nasabi ako sa kanya
na lubos niyang ikinatatakot. Umiyak ako matapos kong sabihin sa kanya ang lahat ng mga nalalaman ko. Akala ko, pakakalmahin ako ni Lolo. Akala ko, itatanggi niya ang lahat ng mga narinig ko. Ngunit inangkin niya ang lahat ng yon. Sabi pa ni Lolo, kung nagpakita sa akin ng mga aswang, nakasisiguro siya na may dumating na mutya sa akin. Isang klase ng bato na mula sa kalawakan, kagaya ng nangyari sa kanya noon. Hindi ako nakasagot. Pareho kami ng naging kapalaran ni Lolo at mukhang wala akong magagawa kundi ang harapin ito. Dinala niya ako sa pinakaatik ng bahay. May inalabas siyang baul sa sulok. Katamtaman lamang ang laki nun at may natatanging kandado na siya lang din ang makakabukas. Aniya, kailangan daw niyang makita ang aking mutya. Ipinakita ko sa kanya ang kwintas at tinangka ko pang iabot sa kanya. Ngunit umiling lang si Lolo at sinabing hindi raw niya pwedeng hawakan ang nasabing mutya dahil ang natatanging pinili lang ang may karapatang humawak nun kagaya ko. Dahil may minana ako mula sa kalawakan, oras na daw para ipagkatiwala niya naman sa akin ang mga kagamitan niya sa pakikipaglaban sa mga nilalang. Tuluyan nang binuksan ni Lolo ang baul, kaya nakita ko ang laman nun. Unang tumambad sa aking harapan ang may kahabaang buntot pagi, katabi ang mga langis. Ang isang punyal at sibat na pwedeng mabali. May panupit naman siya na bawang ampambala. May holy water, mga tinik ng suha at lamang ugat ng ando na dinikdik at isinilid sa isang telang lalagyan. May isang krusipiko. Nagtatakang napatingin ako kay Lolo, sabay tanong sa kanya kung ano ang mga yon. Sabi niya, ang mga bagay na yon ay ang mga kagamitan ng isang santigwar para makipaglaban. May iniabot pa siyang isang libreta sa akin na may makapal na pabalat na kulay pula. Yun daw ang ginagamit nila para gawan ng orasyon ang isang aswang para mag-apoy na ito at maglagablab. Hindi ako makapaniwala sa aking mga natuklasan. Ngunit ayon kay Lolo, yun na daw ang panibagong pagkatao na kailangan kong tanggapin sa sarili ko. Hindi na ako iba sa kanya. Hindi na din ako isang normal na tao. Wala na akong ibang kailangang gawin kundi ang palakasin ng aking kakayahan bilang isang santigwar. Pagkatapos ng naging pag-uusap namin ay inatake na naman kami ng mga aswang. Hindi na ako natakot dahil nagagawa ko na silang kalabanin ng walang pagdadalawang isip. Hindi ko na hinanap pa ang paliwanag patungkol sa mutya na nasa aking pangangalaga. Natitiyak ko kasi na nagpakita ito sa akin dahil ako ang napili at umaasa ako na magagawa kong gampanan ang misyon para maging isang instrumento para makatulong sa ibang nangangailangan sa ibang paraan. Hindi na ako bumalik sa amin pagkatapos nun. Naging isa na lamang akong albularyo at inasikaso ang pangangailangan ng mga taong ginagambala ng mga aswang. Nang pumanaw si Lolo, pinanindigan ko ang nasimulan naming misyon at hindi na din ako naghintay pa ng panibagong kapalarang pwedeng magpabago sa buhay ko. Katulad ngayon, abala ako sa paghahasa ng aking punyal nang marinig ang matingkad na ungol ng baboy sa labas ng aming bahay. Napaisip ako, wala kaming alagang baboy, ngunit may nag-iingay sa labas. Sa tingin ko, may balak na naman itong gambalain ako. Tumayo ako at kumuha ng isang dakot ng asin sa lalagyan, sabay saboy nun sa labas. Ang totoo niyan, hindi natatakot ang mga aswang sa asin, pero pinalilitaw nito ang tunay na itsura ng nilalang na may balak na masama sa akin. Sinilip ko ang tinamaang baboy at nakita ang kanyang itsura na dahan-dahan na sa pagbabago ng anyo. Naging isa itong taong may mahabang buhok
May matutulis na kuko at nakasisindak na anyo. Binuksan ko ang pinto at kaagad na inihanda ang aking punyal. Alam kong hindi na siya aabutan ng umaga. Katulad ng hawak kong mutya na nakasisilaw man tignan, ay may kalakip ding panganib sa sino mang kumalaban dito. Magandang araw. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Felipe. Ako po'y 30 anyos at nakatira dito sa isa sa mga makasaysayang lugar sa Pilipinas. Bata pa lamang ako, manghang-mangha na ako sa mga magagandang tanawing nakikita ko dito sa Baguio. Napakaraming tourist spot dito na ni minsan hindi ko inakalang magiging tahanan ko na sa paglipas ng panahon. Hindi na din kasi ako umalis sa bahay na to. Dala ng may sentimental value sa akin ang nasabing tahanan. Nagsilbi itong alaala ng aking yumaong mga magulang at asawa na siyang bukod tanging umintindi sa akin sa kabila ng lahat ng unos at pagsubok sa buhay na aking pinagdaanan. May trabaho ako at malaking lupang minana mula sa mga magulang ko. May pamilya na din ako at nag-aaral ang 2 anak ko. Hindi ko masasabing mahirap ang aming buhay, ngunit komplikado. Komplikado dahil higit pa sa telenovela ang mga ganap sa nakaraan ko. Ang aking asawa ay itinanan ko lang, ngunit hindi ako mahihiyang ibahagi ito sa mga suking tagapakinig. Mas mabuti na yung maging totoo lamang ako sa aking sarili. Dahil hindi naman lahat ng tao ay malinis. Lahat tayo ay may tinatagong lihim na ayaw nating malaman ng iba. Pisikal man, mental o emosyonal. Gayunpaman, dapat natin itong ituring na armada laban sa mga pagsubok na nagnanais gumapi sa atin. Dahil kung hindi tayo nagkaroon ng mga pagkakamali, hindi natin magagawang maging matatag sa buhay. Alam kong masama ang aming ginawa, ngunit may mga bagay talaga na hindi na nakukuha sa santong dasalan. Kailangan minsan ng puwersahan nang sa gayon ay maprotektahan ko ang mga mahal ko sa buhay. May mga pagkakataong nagmumukha tayong masama sa iba para lang magsilbing tagapagligtas sa iba pang mahal natin. Mabait naman si Janice, maalalahanin at maraming isyu sa buhay. Pinakapamilyar na gulong kinasangkutan niya ay nang ibugaw siya ng kanyang sariling mga magulang. Masakit isiping tila hindi man lang siya pinahahalagahan ng sarili niyang ina. Tila siya naglulunoy sa dagat-dagatang apoy ng impyerno, nag-iisa at walang karamay. Siguro, walang mag-iisip ng masama kapag mga magulang na ang pinag-uusapan. Ngunit iba ang mama at papa ni Janice. Ang totoo niyan, nagtatrabaho siya sa isang club ng aking makilala. Kakaiba ang kanyang kilos nang una kong matitigan ang kanyang muka. Nakangiti ngunit hindi yun umaabot sa kanyang mata. Palaging may dinaramdam, ngunit ayaw namang magsalita. Hindi naging mahirap para sa akin ang lapitan siya at kausapin. Nagkahulugan ang loob namin simula noon. Alam kong hindi na ako mapapalagay pa kapag hindi kami nagkita muli. Nagsimula na kami sa pagdidate sa kabila ng mga babala ng aking mga magulang na wala daw akong mapapala sa isang babaeng mababa ang lipad. Delubyo lang daw ang hatid nito sa buhay ko. Ngunit hindi ako nakinig. Kahit makailang beses nila akong binalaan tungkol kay Janice, mas pinahahalagahan ko pa din ang nararamdaman ko para sa kanya. Kaya naman ginawa ko ang lahat para makasal kami at makapagsama. Ang totoo niyan, ikinasal kami ni Janice ng kami lang. Wala ang aking mga magulang. Mas lalong wala ang kanyang mga magulang. Tila isinumpa na nila kami at itinakwil
nang sa gayon ay hindi na namin magawang makipaglapit sa kanila. Noong mga unang taon sa aming pagsasama, alam kong sobrang napakahirap. Nakapagtapos man kasi ako ng pag-aaral, may mga panahong gusto ko nang sumuko dahil wala akong mapasukang matinong trabaho. Si Janice man ay kahit saan na nakikiusap para lang hayaan siyang mag-sideline, kahit tindera lang o panglalabada. Ngunit dahil sa masama niyang reputasyon, walang tumatanggap sa kanya. Dahil dito, madalas kaming umuuwing laylay ang balikat at walang makain. Ngunit sa kabila ng mga nangyayari sa amin ay hindi kami sumuko. Nagpatuloy kami sa buhay at tinanggap ang pa-sideline hanggang sa magdalang tao si Janice. Mas dinoblehan namin ang pagtitipid at hinayaan ang mga taong pagsalitaan kami ng masasakit na salita. Wala din namang magbabago sa aming mga nararamdaman kahit pasiraan nila kami. Sa halip na magpaapekto, mas lalo naming pinagtibay ang tiwala namin sa isa't isa sa pamamagitan na din ng pagtawag namin sa Panginoon. Iniluwal ni Janice ang aming panganay na anak nang dalawin kami ni Mama at Papa. Hindi ko alam kung paano nga ba ang maging tamang reaksyon. Tila malaki na ang agwat namin. Isang matagumpay na negosyante si Papa, samantalang ako, halos ingud-ngud na ang mukha sa lupa, kumita lang ng pera. Hindi ko inaasahang tatanggapin nila si Janice bilang bagong miyembro ng aming pamilya. Nag-iyakan kami habang inaalo ng aking mga magulang. Aniya, marami kaming dapat pag-usapan at kailangang lumipat na kami ng tirahan ngayon din. Malugod kong tinanggap ang pagkakasundo naming muli ng aking mga magulang. Ngunit hindi ang paghahanap nila ng bagong tirahan para sa amin. Magalang kong sinabi sa kanila na ang munting lupaing aming nabili ay nagmula sa aming sariling dugo at pawis. Hindi ito ganoon kadaling itapon dahil sa mga panahong malungkot kami ni Janice ay ang aming munting tahanan ang sumalo sa amin. Alam kong mas napabilib ko si Papa sa aking sinabi. Marahil hindi niya akalaing kaya kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi kami umalis sa aming tahanan pero dumalaw kami sa dati naming bahay at hinayaan silang pagmasdan ang napakaganda nilang apo. Akala ko masaya na ako sa mga bagay na meron ako. Kahit simple lang ang buhay namin ni Janice, nakakaraos din naman kami. At sa wakas, nakuha na din namin ang atensyon ng aking mga magulang. Hindi ko akalaing darating ang panahon na magkakasama kaming muli. Ang mga magulang naman ni Janice ay hindi na talaga siya kinilala, ngunit mas nangibabaw pa din ang pagtitiwala namin sa isa't isa. Sabi ko nga sa kanya, mas malaki ang atraso ng kanyang mga magulang sa kanya. Sinira nila ang kanyang pagkatao. Kaya wag nilang aasahang luluhod kami sa harapan ng kanyang mga magulang dahil hindi naging makatao ang kanyang ama at ina nang nasa poder pa nila ang aking asawa. Hindi ko lang inaasahang may darating na malaking unos nang tamaan ng bagyo ang aming tahanan. Nagkataong nasa bahay sina Mama at Papa kaya naman nagkakagulo kami sa pagtatago dahil sa laki ng buhawing aming nakasagupa. Napaiyak ako nang makitang hinila ng malakas na buhawi ang aking mga magulang at iningudngod sa lupa. Nangatal ako sa takot at sindak, lalo na't maging si Janice ay dahan-dahan na ding hinigop kasama ang aking anak. Kahit malakas ang hangin, narinig ko sina Mama at Papa na iligtas ko raw si Janice. Masaya na sila na nakapiling kami kahit sa sandaling panahon lang. Umatungal ako ng iyak ngunit paano nga bang gagawin ko? Gayong naiipit ako sa sitwasyon na hindi ko alam kung paano makakaligtas. Walang pagdadalawang isip na hinila ko ang kamay ni Janice na noon ay hirap na sa pakikipagtagisan ng lakas sa hangin. Samantalang sina Mama at Papa naman ay wala akong nagawa nang makita kong mas lalo silang nabaon sa lupa. Hanggang sa pangapusan na yata ng hininga
dahil nalulunod na sila at hindi na makahinga. Ilang minuto pa ang hinintay namin nang nawala na ang buhawi. Dali-dali naming dinaluhan si Janice at ang aking mga magulang, ngunit napatda ako at napaluhod habang nakatingala sa langit nang mapagtantong wala na sila at hindi na humihinga. Walang pagsidla ng aking lungkot dahil sa nangyari. Hindi ko akalaing kaya kong pagmasdan ng aking mga magulang sa ganyang sitwasyon. Halos wala akong ginawa kundi samahan sila sa morgue hanggang sa huling mga lamay ng kanilang kamatayan. Ililibing na sila kinabukasan nang lumapit sa akin si Janice at may iniabot. Isang munting bato na kasinlaki ng aking hintuturo. Makinis at kulay itim. Sabi niya, natagpuan niya daw yan sa kamay ni Papa nang dadalhin na sila sa morgue para asikasuhin. Sabi ni Janice, hindi raw nawala ng walang dahilan ang aking mga magulang. May rason at yon ay ang bato na ayon sa kanya ay isang mutya. Mukhang kinuha daw ni Papa ang mutya ng unos dahil nagpakita ito sa kanya. At bilang tagapangalaga ay ipinasa ito kaagad sa akin kapalit ang buhay niya. Hindi naman daw kasi mamamatay kaagad si Papa sa buhawing yun eh. Sadyang may nangyari lang habang inaabot ni Papa ang mahiwagang bagay na yon na alam kong naging mitya para mawala sila sa akin. Tinanggap ko ang bato ngunit itinapon ko lang din ito. Sinabi ko pa kay Janice na masyado siyang nagpapaniwala sa mga sabi-sabi. Napayuko ang aking asawa at tahimik na umalis. Alam kong nasaktan ko siya, ngunit mas masakit ang loob ko sa nangyari. Nang wala na siya, dinampot ko ang bato. Isinilid ko ito sa aking bulsa at ipinangakong iingatan ang bagay na huling hinawakan ni Papa bago siya bawian ng buhay. Nang magkaroon ako ng pagkakataon, ipinasuri ko sa albularyo ang bato. Aniya, napakabigat daw nun at maswerte kaming mag-asawa dahil nagagawa naming dalhin ang bato. Hindi na nga niya tinimbang o tinansya ang bigat nito. Hinawakan lang ng matanda ang bato at ayun, sinabi na niya ang nasa isipan niya. Kung gaano kabilis dumating ang unos, ganoon din kabilis ang takbo ng swerte sa amin. Hinanap ako ng abogado ni na Mama at Papa, tsaka ipinaalam na ako daw ang nag-iisang tagapagmana ng lahat ng kanilang ari-arian, mga negosyo at ang bahay sa Baguio. Nang malaman ko yon, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Umuwi ako sa tahanan kung saan ako lumaki at doon na nagpasyang manirahan. Ewan ko ba, napakagaan ng aking loob sa tuwing napapatingin ako sa masasayang litrato namin ng aking mga magulang. Maging si Janice ay nababanggit din na mahal daw ako ni na Papa at Mama. Nagpapasalamat daw sila na kahit sinadya nilang pahirapan kami ay hindi daw kami sumuko. At ang aming pagmamahalan ay matibay pa sa kahit na anong delubyong nagbabalak na dumaan sa aming relasyon. Sa katunayan niyan, nadagdagan pa ang aming anak at naging 2 na sila. Kahit paano'y nababawasan na ang sakit ng pagkawala ni na Mama at Papa. Naalala ko pa din sila. Ngunit kinalimutan ko ang bahaging nilamon sila ng delubyo para lang mawala sa buhay ko. Ngunit sadyang sinusubok ako ng panahon. Isang gabi, inakyat kami ng mga masasamang loob. Alam kong may ibang tao sa aming tahanan dahil may mga yabag akong naririnig na sigurado namang hindi galing sa amin. Kinilabutan ako at napaisip, baka mga magnanakaw ang nasa loob at nagbabalak na kami looban. Bumangon ako, nakaagad palang napansin ni Janice. Aniya, wag na akong bumangon at tatawag na lang kami ng pulis. Hindi ako nakinig. Mas pinairal ko ang tapang na alam kong nasa kaibuturan ko ng mga oras na yon.
Gusto kong ako mismo ang babasag sa panga ng nasabing magnanakaw oras na makalabas ako. Ngunit hindi ko inaasahang marami pala sila. Nasa 5 hanggang 6 at abala na sa paglimas ng mahahalagang kagamitan ni na mama at papa. Tinawag ko ang pansin nila kaya naman marahas silang naglingunan sa akin. Walang babalang naglabas kaagad ng kutsilyo ang isa sa kanila at sinimulan akong sugurin. Ngunit iniumang ko ang aking kamao sa kanyang panga at lahat kami napasinghap nang makitang tumilapon ang lalaki. Dito na sila sabay-sabay na umatake kaya naging mabilis na din ang reflexes ko sa pagsali sa kanilang mga suntok at sipa. Isang malaking pagkakamali ko lang na hinayaan kong maging kampante ang mga magnanakaw at isiping mag-isa lang ako sa bahay. Ngunit nang lumabas si Janice, isa sa kanila ang lumapit at tinutukan ito ng kutsilyo. Ako man ay hindi gumalaw nang tutukan din ako ng baril at mas nanlaki ang aking ulo kasabay ng pamumutla ng marinig ng mga magnanakaw na umiyak ang 2 naming anak sa itaas na kwarto. Pakiramdam ko, naging 2 ang ulo ko sa labis na pangingilabot kaya naman sa abot ng aking makakaya ay lumaban ako. Binaril ako ng lalaki na ikinatili ni Janice, ngunit nagulat lang kaming lahat nang hindi man lang ako tinablan. Makalipas ang ilang segundo, nagulat na lang ako nang makarinig ng pagkapunit ng laman. Nang hina ako ng husto, nang makita ang isa sa mga magnanakaw kung paano nila paulit-ulit na sinaksak ang aking asawa. Kita ko sa mga mata ni Janice ang hirap, ngunit may halong pagmamakaawa na wag ko siyang lalapitan. Dito na nagtakbuhan ang mga salarin matapos makitang bumaha ang dugo ng aking asawa sa sahig. Halos magwala ako sa aking nasaksihan. Hindi ko alam kung ano ang gagawin. Basta na lang akong natulala. Nang makita kong gumagapang pababa ng hagdan ang aking panganay na anak, tsaka ako natauhan at dali-daling nagtawag ng pulis sa tulong na din ng mga rumesponding kapitbahay. Inilibing si Janice nang hindi ko man lang nasasabi sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Masakit ngunit wala naman akong magawa. Masyadong mahirap maging kalaban ng kapalaran. Wala naman akong ibang pwedeng sisihin dito eh. Kasi lahat naman kami bihag ng tadhana. Sila ang nagdedesisyon kung hanggang kailan kami magtatagal bago nila isuko ang buhay namin sa Panginoon. Hindi man lang kami binigyan ng panahon para makaangal o makatanggi man lang. Kaya pakiramdam ko tuloy, napakalaki nang nawala sa aking pagkatao. Ang babaeng pinaghuhugutan ko ng lahat-lahat, iniwan na din ako. Nang namatay siya, mas lalong naging malungkot ang mundo ko. Wala na akong mapagsabihan ng mga hinanakit ko. Napagod na si Janice at mas piniling manatili sa hukay kaysa makipaglaban sa buhay kasama ko. Ngunit yan lang talaga ang gusto niya. Wala na akong magagawa. Nakontento na lang ako sa pagdalaw-dalaw sa kanya mula nang mamatay ang aking kabiyak, 1 buwan na ang nakakaraan. Kabisado ko na ang pasikot-sikot sa sementeryo. Maging ang itsura ng babaeng yon na palagi na lang papasyal-pasyal sa libingan habang may hinahanap na kung ano. Noong una, hindi ko pinapansin ang babae. Para kasi siyang baliw na palakad-lakad lang. Ngunit nang minsang pauwi na ako, nahindik ako nang makita siyang kinukubkob ang isa sa mga kalilibing pa lang at hinihila ang kabaong. Hindi ko siya sinita kagad. Inintay ko munang may gawin siyang kakaiba. Naghintay ako ng ilang minuto hanggang sa makita ko nga siyang inilalabas ang bangkay ng isang kaawa-awang dalagita. Nagulat na lang ako nang butasin niyang bigla ang dibdib nito. Sabi niya, hindi na raw niya mapigilan ang sarili at natatakam na siyang lantakan ng babae. Nagmamadali ako sa paglapit sa kanya. Kaya naman kaagad kong kinumpronta ang matanda sa kung ano ang kanyang sinabi na narinig ko.
Namula ang mukha ng matanda at hindi nakapagsalita. Nagimbal ako nang makitang nagbago ang kulay ng kanyang katawan at nagkaroon ng mahabang kuko. May mahabang dila at mapupula ang mga mata. Umatras ako at inihanda ang aking mga kamao, kaya nanlisik ang kanyang mga mata at mabangis na umangil. Nakipagbuno ko sa kanya habang sakal niya ako sa leeg. Nagawa ko pang makagalaw habang paulit-ulit siyang sinuntok sa muka. Nagsisigaw ang aswang at tumirik ang mga mata nang bumaon sa kanyang tiyan ang patalim. Tila ito asong pinalo ng magpumiglas at siya namang nagkukumahog na lumayo sa akin. Nais ko man siyang habulin ay hindi ko na ginawa. Marahil, nagtanda na ang aswang at hindi na babalik. Nakita ko pa sa pinagbagsakan niya kanina ang isang botelya na hula ko pagmamay-ari niya. Hindi ko man nakita ng malinaw ang mukha ng babae. Alam kong iiyak siya sa oras na mapas sa kamay niya ang kanyang langis. Ibinigay ko ito sa albularyo at pinalagyan ng mga pangontra. Nagulat ako nang makitang nakikipaglaban ng langis na nasa botelya laban sa bagong mga sangkap na inihalo ng albularyo. Ayon sa kanya, lahat ng aswang na mapapalapit sa akin ay mangangati, kaya malalaman ko kaagad kung sino siya. Umuwi ako sa bahay at naabutan ang katulong naming si Eva na naghuhugas ng kanyang mga kamay. Nilapitan ko siya at tinanong kung may problema ba. Sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, bigla siyang nangati, tsaka sinabi sa akin na kailangan niyang magbanyo. Nakakunot noong sinundan ko siya ng tingin. Simula nun, bigla na siyang nagbago. Palagi siyang balisa at tulala. Madalas siyang tumambay sa likod ng aming bahay. Tulala at malayo ang tanaw. Nakatitig lang sa dako, paroon lang siya at tila ba wala sa sarili. Gustuhin ko mang magtanong kung ano ang nangyayari sa kanya, hindi ko naman magawa. Ang alam ko lang kasi, may kakaiba sa kanya at kailangan kong malaman kung ano ba yon. Nasagot ang katanungan ko nang minsang ginabi ako ng uwi mula sa opisina. Nag-iiyakan ng mga bata at nagsisiksikan sa aming kwarto. Ayon sa kanila, nakita daw nilang nagbago ng anyo ang kanilang yaya Eva. Nagkaroon ng pangil at mahahabang kuko. Hinilabutan ako. Naalala ko ang matandang nakasagupa ako sa sementeryo. Sinubukan kong hanapin si Eva para kumprontahin, ngunit nawawala ang babae. Para mapanatag ang aking mga anak, tinabihan ko sila sa pagtulog hanggang kalmado na sila sa kanilang pagkakahimbing. Mula noon, hindi na din nagpakita pa sa akin si Eva. Ngunit ayaw kong magpakampante. Dahil sa kanyang pagkawala, mas lalo akong natatakot para sa mga anak ko. Palagi ko tuloy silang tinatabihan sa kama tuwing gabi. Kagaya ngayon, nananatiling dilat ang mga mata ko. Bumangon ako at walang ingay na tinungo ang bintana. Alam kong doon nang gagaling ang ingay. Noong mga nakaraang araw ay napapansin ko na yon, pero hindi ko lang talaga binibigyang halaga. Natatakot kasi ako na baka totoo ang hinala ko sa kung ano nga ba talaga ang nasa bubungan ng aming tahanan at talagang nagagambala ang bawat pagtulog ko. Pero sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob na sumilip para malaman kung tama bang talaga ang hinala ko. Nang makita ko nga si Eva, umaangil at nanlilisik ang mga mata. Naging alerto na ako. Kinuha ko ang itak sa aming kusina, tsaka malakas ang boses na hinamon siya ng away at nagtungo sa bakuran. Sobra-sobra na ang panggugulo nila sa akin. Kinuha na nila ang aking mga magulang at asawa. Ngayon ba naman, pati anak ko pakikialaman nila? Nang makita ko ang aswang na papadaluhong sa akin, ay ang mutya ang tanging nahugot ko sa bulsa at ibinato sa kanya.
Sapul siya sa ulo at namatay kaagad, kaya naman napahagulgul ako ng iyak. Alam kong pambihira ang swerteng taglay ng isang antingero dahil sa pagkakaroon ng mutya. Ngunit gusto ko ng normal na buhay. Kinuha ng mutya ang lahat sa akin. Ngunit sa pagkakataong ito ay hindi ko nahahayaan pang may mawala sa dalawa kong anak. Kahit ang unos ay susuwagin ko, layuan niya lamang kami. Bago tayo magpatuloy sa kwento mga kabayan ay gusto ko lamang hingin ang inyong konting oras para pindutin ang like button at mag-subscribe sa channel na ito kung hindi ka pa nakasubscribe. At ganun din kung hindi ka nag-i-skip ng mga ads ay maraming salamat sa iyo kabayan. Ayun lamang. At ngayon, balik na tayo sa kwento. Noong araw, sa dami ng mga naglipa ng kababalaghan, napakahirap ng isipin na may mga tao din palang nagtataglay ng kakaibang kakayahan na siyang nagsisilbing panimbang para manatili ang kapayapaan sa pagitan ng liwanag at kadiliman. Sila ang mga tinatawag na antingero o yung mga taong pinagkatiwalaan ng kapangyarihan ng kalikasan nang sa gayon ay maipagtanggol ang mundo laban sa mapang-abusong mga nilalang na likha ng dilim. Kaya naman nang maikwento sa akin ng ama kong si Mang Berto ang tungkol sa mutya ng itim na gabi ay hindi ako kaagad naniwala. Ibig kong sabihin, nasa advanced technology na tayo ngayon. Yang mga aswang, mangkukulam, elemento at mga mutya, paniguradong para sa akin hanggang libro na lamang. Wala nang nagpapatunay na may mga bagay pang kagaya nito sa panahon ngayon. Ngunit tila gustong mabago ng aking pananaw nang minsang isama ako ni Papa sa Mindanao. Isa siyang doktor at madalas umaalis. Bumibiyahe kahit saan para sa medical mission. Wala na akong nanay, namatay siya nang maaksidente siya sa pinagtatrabahuhan niyang gusali. Nagkaroon ng malakas na lindol noong 2014 at gumuho ang gusaling kinaroroonan niya. Hindi na namin nakuha pa ang katawan ni Mama. Tuwing araw ng mga patay, imbes na sa sementeryo ay sa harapan ng gumuhong gusali na ginawang monumento na lang kami nagtitirik ng kandila. Mula noon, hindi na ako iniiwan ni Papa. Palagi na kaming magkasama. Ang nangyayari, wala din akong permanenteng pinapasukan na eskwelahan. Taon-taon akong tumatransfer dahil sa bawat lugar na nililisan namin, wala naman kaming tiyak na babalikan. Nitong huli lang, sa isang probinsya kami ng Mindanao nakarating. May kasakasamang mga nurses si Papa. Bali 6. Tapos ako at si Papa ang ika-8. At may 3 pang doktor na may kani-kanyang parte ng katawan na pinakabinibigyan ng focus. Si Papa ay espesyalista sa mga mata. Lakip na sa kanyang libreng konsulta ang pagtuturo kung paano nga ba mapapangalagaan ang mga mata ng isang tao at kung ano ang mga bagay na gagawin oras na may maramdamang sintomas ng nalalapit na pagkabulag. Nagbago lang ang mapayapang pagsusuri ni Papa sa mga taong nakatira sa isang baryo nang may babaeng humahangos na lumapit sa amin. Aniya, gusto niyang ipatanggal ang kanyang mga mata. Halos magmakaawa at naglulupasay ang babae sa hindi namin malamang dahilan. Luhaan pa siya at nangangalumata. Halatang hindi nakakatulog ng maayos kaya bigla kaming nabahala. Nilapitan ng kasamahan ni Papa na psychiatrist ang babae at sinuri. Ayon sa doktor, nakitaan niya ng senyales ng schizophrenia ang babae. Kung ano-ano na lang ang tinuturo nito. Kesyo isang malaking palasyo ng mga engkanto daw ang lugar na pinagtirikan namin ng pansamantalang klinika. Na may mga nakakasalamuha kaming engkanto, ngunit hindi namin nakikita. At ang pinakamatindi pa doon, nang sabihin niyang ilan sa mga engkanto na ito
Inais kuhanin ng isa sa amin para dalhin sa kanilang mundo. Pinagkamalan naming baliwang babae, ngunit pinatotohanan ng mga tao ang lahat ng sinabi nito. Talagang maraming kababalaghan sa kanilang lugar. Hindi naman daw nila kami pinipilit na maniwala. Total taga-syudad naman daw kami. Maraming bagay ang hindi sumasang-ayon sa aming paniniwala, kaya naiintindihan nila kami. Ngunit nagulantang kaming lahat pagsapit ng gabi. Isa sa mga nurses, si Erica, ang nagwala at pinagbabasag ang aming mga kagamitan. Nakakagulat isiping wala siya sa wisyo habang ginagawa ang mga bagay na yon. Sa totoo lang, first time kong makakita ng mga taong, sabi nga ng matandang babaeng kinuha naming kusinera, sinaniban. Sila ang mga taong mahina ang pananalig sa Panginoon at kailangang supilin nang sa gayon ay hindi na makapaminsala pa sa iba. Nahintakutang napatakbo ko sa likuran ni Papa. Buti na lang, isa sa mga doktor ang nakaisip na turukan ng pampakalma si Erica. Dahan-dahang nanlambot ang babae na parabang isang lobo na tinanggalan ng hangin. Pagkatapos, iginapos namin siya sa kama. Dito na nagduda ang ilan sa amin doon sa sinasabi ng babae kaninang umaga patungkol sa mga engkanto na nakakasalamuha namin. Ginamit daw ng mga engkanto ang katawan ni Erica dahil tahimik ang babae at hindi mahilig makihalubilo sa kapwa. Kung akong tatanungin, totoo naman ang sinasabi ng babae. Hindi ko nga alam kung bakit nahulaan niya ang ugaling yun ni Erica. Gayong wala naman talagang rason para gumawa ng kwento ang babae. Nang muling magising si Erica, nagwala ulit siya. Sa pagkakataong ito, mas malakas na ang ginawa niyang pagpupumiglas at tila ba sobrang bangis na. Dahil sa takot, naghanap ako ng paraan para makatulong. Lumapit ako sa aming kusinera para magtanong kung ano ba ang mga bagay na kailangan naming gawin. Ang sabi sa akin ni Aling Celsa, kailangan ko daw puntahan sa kanyang tahanan ng albularyo na si Mang Donato. Ang matanda lang daw ang may kakayahang magpalabas ng mga elementong sumasapi sa bawat baguhang dayo na napapagawi sa kanilang lugar. Kahit hindi naman talaga ako naniniwala sa kanila, hindi ko maiwasang magka-interes sa mga bagay na may kinalaman sa kababalaghan. Para kasing may mga magagandang bagay pa akong nakatakdang matuklasan na naghihintay lang kung kailan ko mapagtutuunan ng pansin. Tumalima ako sa sinabi ni Aling Celsa at nagpasama sa kanyang anak na si Omar papunta sa bayan. Simula nang dumating kami dito sa Mindanao, ni minsan hindi ko pa naranasang mamasyal sa baryo nila. Napagtanto kong marami din palang tao sa kanilang baryo at sari-sari ang mga paninda. May mga naggagandahang tela, damit, sombrero, kagamitan sa bahay at mga burloloy. Hinayaan kong magpatiuna si Omar dahil mas kabisado niya ang daan patungo kina Mang Donato. Noong mga oras na yon, umakabog ang dibdib ko. Tila ba may hindi magandang pangyayaring kasalukuyang kinakaharap ang mga naiwan ko sa klinika, kaya naman halos hingalin na ako kakasunod sa kanila. Malayo sa kalsada ang bahay ni Mang Donato. Sa tingin ko nga ay nasa 3 kilometro pa mula sa kalsada ang tahanan ng nasabing manggagamot. Gayunpaman, mas lalo akong nagsikap na makarating kami kaagad. Bago pa man kami makalapit sa pinto, nanghina ako at nakaramdam ng matinding pagkahilo. Nasusuka din ako at tila papanawan ng ulirat habang nakaagapay naman sa akin si Omar. Ang sabi niya, mas kailangan naming mapuntahan kaagad si Mang Donato nang sa gayon ay malaman namin kung ano ba ang nangyayari sa akin. Walang pagdadalawang isip na nilapitan namin ang naroroong lumang kubo at hindi na nag-aksaya pa ng panahon. 3 katok lang ang pinakawalan namin at kaagad kaming napagbuksan. Isang lalaking may katandaan ang humarap sa amin. Pinaglipat-lipat niya ang tingin sa aming dalawa kaya napatitig ako sa kanyang muka.
Bigla akong kinilabutan nang makitang tumitig siya sa akin. Sabay tanong kay Omar kung ano daw ba ang kailangan namin. Hindi na kami nag-aksaya ng oras at dali-daling tinungo ng matanda ang kanyang kagamitan. Tsaka kami bumalik sa aming pinanggalingan. Naabutan naming inaawat na naman ng mga kasamahang doktor ni Papa, si Erica. At sa pagkakataong ito, nahihirapan na silang pigilan ng babae. Mabilisan namang hinalungkat ni Mang Donato ang kanyang kagamitan. Nagpalabas siya ng plangganang may lamang maligamgam na tubig at asin, mga kandila at isang uling. Pinwesto niya ito sa kinaroroonan ni Erica. Maya-maya lang, pinahiran niya ng langis ang noo ni Erica. Nakikita kong ilan sa mga kasamahan ni Papa naniniwala maliban na lamang kay Dr. Bariano, ang espesyalista sa utak. Mas naniniwala siyang may ibang sakit ang babae kaysa sa sinasabi daw naming nasapian. Hindi siya kailanman naniniwala at nakakalungkot man na wala kaming magagawa. Habang nagdarasal si Mang Donato, natuon ang aking pansin sa likurang bahagi ng kwarto na tinutuluyan ni Erica. May nakita akong bulto nang hindi ko matiyak kung babae ba o lalaki na nakasilip sa amin. Kinilabutan ako. Naisip kong lumabas para lumibot sa kinaroroonan ng kung sino mang pangahas, ngunit pinigilan ni Mang Donato ang aking mga braso. Kapag lumabas daw ako, magagaya ako kay Erica. Napalunok ako at hindi na din gumalaw pa. Ang sabi naman ni Omar, marami nang napapatunayan si Mang Donato, kaya siya man ay hindi na kailangang magpumilit na ipakita sa amin ang totoo. Maraming beses na daw may kinalaban si Mang Donato, mga elemento at masasamang espiritu. Kakaiba nga lang ngayon dahil mukhang hindi basta-basta ang nilalang na sumanib kay Erica. Bumula ang bibig ni Erica at nagsuka ng kulay itim na likido. Sa pagkakataong yon, napasigaw kaming lahat nang bumaligtad ang kanyang katawan at narinig namin na naglagutukan ng mga buto hanggang sa mabali na din ang mismong leeg niya. Nagmistulang papet si Erica nang lumaylay ang kanyang ulo at bumagsak sa kama nang wala ng buhay. Nabahala kaming lahat, maging ang kaninang doktor na ayaw maniwala sa kababalaghan natakot at napaatras sa nakita. Ano raw bang klaseng demonyo ang sumapi kay Erica at nagawa siya nitong kitlan ng buhay? Sa pagkakataong ito, kailangan na daw naming kumuha ng pangontra at kami lang daw ang pwedeng kumuha nun. Naitanong ko sa kanya kung bakit kami at kinilabutan lang ako sa sumunod niyang sinabi. Nagkaroon daw siya ng pangitain kung saan ako na ang susunod na kukunin ng elemento. Siyempre natakot ako. Sino bang matinong tao ang matutuwa kapag sinabihang kukunin ng masasamang nilalang na nakatira sa kagubatan? Bumaling sa akin si Mang Donato, sabay sabing hahayaan niya akong lumabas kasama si Omar. Kailangan kong magpunta sa kagubatan para hanapin ang natatanging itim na gabi at kuhanin ang mutya nito. Hindi raw namin basta-basta makukuha ang mutya dahil may mga nilalang kaming pwedeng makaharap, ngunit kung mananatili kaming mapagpakumbaba, ipagkakatiwala ng itim na gabi ang mutya sa amin. Hindi ako kaagad nakapagsalita. Napakaraming tanong ang nagsisiksikan kaagad sa aking isipan. Bakit ako? Sigurado na ba talaga si Mang Donato na makukuha ko ang itim na gabi? Tingin ko ay mas lalong sumama ang aking pakiramdam nang marinig ang mga bagay na yon mula sa matanda. Nariyan pa ang mga pagkakataong nahihilo ako at para bang may kung anong bagay ang gustong pumasok sa aking katawan. Lamang dasal ako ng dasal, kaya kahit papaano, hindi pa ako napapakialaman ng kung sino, lalo na't kinumpirma ni Mang Donato na mukhang may naiibigan nga sa amin ang mga elemento. Hindi ko pa man naisa sa tinig ang mga bagay na yon, nagsalitang muli si Mang Donato.
Aniya, nagsilbing panaginip sa kanya ang pangyayaring ito. Kailangan lang naming makinig at huwag suwayin ng mga bagay na lubusang ipinagbabawal. Umayag ako sa sinabi ng matandang albularyo. Magkasama kami ni Omar na nagpunta sa kagubatan at tinandaan ang mga bagay na kailangan naming gawin oras na malagay kami sa alanganin. Nauna na niyang ipinaliwanag na ang mga mutsyang kagaya ng nasa itim na gabi ay mabisang pangontra sa mga elemento na nagbabalak sumapi kahit kanino. Napakalaki at lawak ng kabundukan ng Mindanao. Ayaw sana akong payagan ni Papa, ngunit sinabi ko sa kanya na malaki na din ako. Oras na para ko naman ang tumulong sa kapwa ko. Itak at isang bag lang ang dala namin ni Omar. Natutuwa na rin ako na siya ang kasama ko. Kahit papaano, mapagkakatiwalaan ko siya. May mga bagay din siyang ibinabahagi sa amin na alam kong makakatulong sa pananatili namin sa lugar na ito. Kaya naman nang lumarga na kami, walang ibang sinabi si Papa sa amin, kundi ang mag-iingat daw kami. Inabot kami ng isang buong araw sa paglalakad. Napagtanto kong hindi rin pala madaling puntahan ang lugar na kinaroroonan ng nasabing halaman. Kailangan pa naming umakyat ng bundok at tumawid sa sapa. Sa isang kuweba namin namataan ang napakaraming tanim na itim na gabi. Ngunit mag-iingat daw kami. Lahat ng mga halamang ito ay may tagapagbantay at baka maging mitya ito ng aming buhay kapag nagkamali kami ng ikinilos. Sa bungad ng kuweba ay may natanaw akong babae. Kulay puting bestida na lagpas yata sa sakong ang suot nito. Umaawit at may napakagandang tinig. Nakahanda na akong lumapit sa babae kung hindi lang ba ako pinigilan ni Omar. Sabi niya, kapag narito kami sa kagubatan, wag akong basta-basta lalapit sa mga taong hindi namin kilala. Ang isang yon ay matatawag daw naming engkantada sa kagubatan. Siya ay isang buring kantada. Maganda at kabigha-bighani ang boses. Ngunit wag daw kaming magkamaling lumapit sa binabantayan nitong kuweba kung ayaw naming mamatay at tikman ang bangis ng nasabing babae sapagkat ito daw ay nagiging aswang. Intakot na napaatras ako sa kanyang sinabi. Kung gayon, hindi kami makakalapit kaagad sa bungad ng kuweba. Sabi naman ni Omar, may oras naman daw na umaalis ang babae sa kanyang pwesto. Kailangan nga lang daw naming maghintay ng hating gabi bago namin magawa yon. Nakakaburyong man, pinagtiyagaan naming maghintay. Nakakagulat dahil kailangan naming takpan ang aming mga tenga para wag kaming mahipnotismo ng kanyang napakagandang boses. Mabuti na lang, mabilis na sumapit ang gabi. Inihanda na namin ang aming mga sarili, maging ang mga pangontrang nakatakda naming gamitin laban sa babae. Kahit papano'y may kukonsidera pa din siyang aswang, kaya ang lahat ng bagay na kinatatakutan ng aswang ay makakaapekto pa rin sa kanya. Kailangan lang naming maging maingat dahil tuso daw ang mga buring kantada at mahilig magpanggap. Ang usapan namin ni Omar, siya ang lilin lang sa buring kantada, samantalang ako naman ang papasok sa kuweba. Wala na daw magiging problema oras na makuha namin ang mutya ng itim na gabi dahil otomatikong lalayuan na daw kami ng lahat ng masasamang elemento. Kaagad akong sumang-ayon sa sinabi niya at binantayang maigi ang mga galaw ng nasabing babae. Bandang 12:00 ng hating gabi, muli na naman itong umawit. Sa pagkakataong yon, maayos akong nakakapaglakad dahil nga may suot akong takip sa tenga at hindi niya ako magagawang lokohin. Nakita ko nang binato ni Omar ang babae. Tinamaan ito sa balikat kaya bumangis ang mukha nito. Basta na lang lumutang sa ereyang buring kantada at hinanap ang taong salarin sa pambabato sa kanya. Nagtago si Omar kaya sinamantala ko ang pagkakataon at dali-daling pumasok sa loob ng kuweba. Hindi ko maiwasang mamangha nang makita
ang libu-libong tanim na itim na gabi sa loob. Kaya naman halos mapangangako sa katitingin sa paligid. Ayon kay Mang Donato, kaya ko daw hanapin ang bukod tanging tanim na gabi na siyang nagluluwa ng mutya. Ito ay may kulay lila at berdeng nagliliwanag sa kadiliman. Nagmamadali ko tong hinanap. Sa di kalayuan, hindi ako nagkamali. Naroon nga ang puno ng gabi na sinasabi sa akin ni Mang Donato. Walang pagdadalawang isip na lumapit ako doon. Hindi ko inaasahang gahigante pala ang nasabing gabi, kaya kailangan ko pang tumingala at pagmasdan ng mumunting kislap ng malakristal na tubig mula sa dulo ng dahon. Hinintay kong pumatak ang nasabing tubig nang sa gayon ay masalo ko ito gamit ang aking bibig. Kagaya na lang ng ginagawa ng mga tao sa pagkuha din ng mutya ng saging. Halos hindi na ako kumukurap nang makita ang pagpatak nito at tiyempo namang papadaluhong sa akin ang buring kantada na nanlilisik ang mga mata at kay bangis ng kanyang tingin. Tila ba nakahanda na siyang subagpang kaya hindi na ako nag-aksaya pa ng panahon at hinaluan ng mataas na pagtalon ang pagsalo sa mutya hanggang sa mapagtagumpayan ko itong makuha gamit lamang ang bibig at malunok. Muntikan pa akong matisod kung hindi lang ba marahas akong hinawakan ng engkantada tsaka mabagsik na sinubukan akong sindakin. Gayon na lang ang aking pagkamangha nang makitang tila nagkulay brown ang kanyang kamay nang humawak sa akin. Ilang saglit lang, nangati siya ng nangati at hindi na napahinto hanggang sa tuluyan na siyang mapasigaw. Kaya hinila ko kaagad si Omar na nakasunod pala sa nilalang, tsaka inaya na siyang umuwi. Wala na kaming pakialam kung habulin man kami o hindi ng nasabing nilalang. Ang mahalaga, nakuha na namin ang kailangan namin. Mabuti na lang kung gaano katagal ang nilakad namin sa pagpunta sa kagubatan, mas napapadali naman yon ang aming pag-uwi. Hindi na kasi namin kailangang hanapin pa ang daan, lalo na't nakakabisado na ito ng aming mga isipan. Kaya naman labis na din ang pasasalamat ko kay Omar dahil sa ginawa niyang pagtulong sa akin. Sabi ko nga sa kanya, mabuti na lang din at hindi siya napuruhan ng buring kantada. Tumatawang sinabi niya sa akin na hindi na din siya tatablan ng kahit na anong pananakit sa kanya ng mga elemento dahil kagaya ko, siya man ay tagapangalaga na din pala ng mutya ng itim na gabi. Lahat daw ng mga elemento, aswang at engkanto na nagnanais kaming saktan ay mabibigo lang dahil bago pa man nila kami mahawakan, mangangati na sila at magkakaroon ng karamdaman na tiyak iiwasan ng mga kapwa nila engkanto sa kanilang mundo. Nang makauwi kami sa paanan ng bundok kung saan kami nagtayo ng aming pansamantalang klinika, halos mapaiyak sa tuwa ang mga doktor na pinagpapasapasahan ako sa pagyakap. Hindi nila lubos akalaing makakaligtas ako mula sa pangangabig ng mga engkanto na walang ibang ginawa kundi ang perwisyuhin kami. Sa totoo lang naman daw, wala naman kaming lugar na nasasakupan nila ang aming naokupa. Kaya sadyang may mga engkanto talagang tuso na walang ibang gustong gawin kundi ang manakit sa mga taong kagaya namin. Hinanap ko si Papa at sinabi sa kanila na gusto ko siyang makausap, ngunit nagkatinginan lang sila. Si Mang Donato ang nagsalita. Aniya, wala na daw ang papa ko. Siya ang nagtubos ng buhay ko mula sa mga engkanto. Nang makaalis kami para kuhanin ang nasabing mutya, si Papa daw ang biglang nanghina at naratay sa kama. Halos 2 araw din kaming nawala at hindi ko man lang napansing may nararamdaman na din pala si Papa. Wala akong nagawa kundi umiyak ng umiyak nun. Pakiramdam ko, napakawalang kwenta kong anak. Kung sana, siya na lang ang binigyan ko ng mutya na hawak ko.
Baka ligtas pa din siya hanggang ngayon. Ipinakita sa akin ni Mang Donato ang katawan ng aking papa. Alam kong napakasakit mawala ng mahal sa buhay. Ngunit naisip ko, baka masaya na rin si papa kung nasan man siya naroon ngayon. Natitiyak kong magkasama na sila ni mama. Kung dati wala kaming permanenteng tirahan, nagbago na ang lahat nang mamatay si papa. Pinili kong manatili rito sa Mindanao. Kagaya niya, isa na din akong doktor. Ngunit hindi ko kailanman itinatapon ang katotohanang kahit sakop na ng siyensya ang halos kabuuan ng mundo, may mga bagay pa ding magpapatunay na ilan sa mga kababalaghan ay hindi nila kayang ipaliwanag. Matuling pagtakbo ang ginawa ko para mahabol ang lalaking yun. Kahit kinakabahan ay wala akong pakialam. Ang mahalaga ay makumpronta ko to. Nakita ko kasi ang lalaking yon nakagagaling lang sa likod bahay namin. Kaya ang hinuha ko ay may ninakaw ang lalaking yon. Uso pa naman ang nakawan sa aming lugar. At ang kadalasang ninanakaw ay ang mga alagang hayop. Hindi na mabilang kung ilang beses na may nawalan sa aming mga kapitbahay. Yung si Aling Petra nga, iyak ng iyak dahil pati ang aso niyang si Brownie ay hindi pinatawad. Buntis pa naman daw sana ang aso niyang yon. Kalat na ang dilim sa buong paligid dahil mag-aalas 7 na ng gabi. Dapat ay nasa loob na ako ng bahay, ngunit heto at nagawa ko pang maglagalag dahil sa magnanakaw na yon. Kinakabahan ako. Nawawala kasi ang manok panabong ni tatay. Siguradong papatayin niya ako kapag nalaman niya na tinangay na ang manok niya. Ako pa naman ang tagapakain nun. Hindi ko na napansin ang kalsadang binabagtas ko. Basta ang alam ko lang, medyo malayo na ako sa baryo. Mas lalong dumidilim ang kalangitan dahil sa naglalakihang punong kahoy na pilit tinatakpan ang liwanag ng buwan. Tansya ko, kagubatan na ang tinutumbok ng daanang to. Baku-bako na ang kalsada at maraming tumutunog na insekto. Lihim kong naidasal na sana walang mababangis na hayop sa paligid. Ayokong mamatay na gutay-gutay ang katawan at duguan. Gusto kong murahin ang salarin. Hinihingal na ako habang pawis ang binabagtas ang masukal na daanang yon. Kasing taas ko na ang mga talahib na nagbibigay ng makating pakiramdam sa aking balat. Hirap pa ako sa paglalakad dahil sa madilim at ni wala man lang akong dalang flashlight. Kung saan-saan tuloy ako nabubunggo. Nang makarating ako sa isang sangang daan, napalinga-linga ako. Dito dumaan ang lalaki, alam ko, sa may kaliwang bahagi ng kalsada. Wala namang kasing ibang daraanan kanina habang sinusundan ko ang mabilis na yapak nito. Wala na akong pakialam kung magalusan man ang binti ko dahil sa makakating damong tumutubo sa lupa. Tahimik na sa daan ang tinatahak ko. Wala nang dumaraang jeep at bahagya pa akong nakakaramdam ng takot nang marinig ang mga huni ng kuliglig at iba pang panggabing hayop. Naisip ko na sana'y isinama ko man lang ang aking pinsang si Tintin para may kasama ako. Habang tumatagal, palapit na ako sa kinaroroonan ng bukal. Hindi ko alam kung ano ang aking gagawin nang hindi ko sinasadyang mapatingin sa madilim na bahagi nito. Sa pagkakaalam ko, marami ng kwentong nakakarating sa amin dahil sa mga naranasan ng mga taong napapadayo sa lugar na ito. May nakapagsabing may kung anong nilalang ang nakatira sa bukal na lumalabas daw tuwing kabilugan ng buwan. Natuklasan nila ang tungkol doon nang may magkasintahang nagkasundo na magkikita sa bukal para magkaroon ng sandaling mapagsolo silang dalawa. Nauna ang babae sa tagpuan at nalibang sa malinaw na tubig ng bukal. Napagpasyahan niyang maligo kaya masaya siyang naglunoy sa tubig. Hindi niya alam na may isang nilalang pala sa madilim na bahagi ang abala sa panonood sa kanya. Huli na nang malaman niyang isang buwaya ang basta na lang umatake sa kanya
at walang pag-aalinlangan siyang nilunod para dalhin sa kuwebang tahanan nun. Saka palang dumating ang kasintahang lalaki kung kailan na paan na lang ng kanyang nobya ang naabutan niyang papalunod na din sa tubig. Sinubukan niyang tulungan ng kasintahan, ngunit huli na ang lahat. Lalo na't nahintakutan lang siyang umatras matapos languyin ng bukal at mapagtantong isang buwaya pala ang tumangay sa babae. Ang trahedyang ito ay nasundan pa ng maraming beses. Ilang tao na din ang nabiktima ng nasabing buwaya. Bata, matanda, babae o lalaki. Kahit nga hayop ay hindi na nakakaahon pa sa bukal matapos maglunoy ng mga to. Bahagyang bumagal ang yapak ko nang mapansin ang isang lumang tarangkahang hindi gaanong malayo sa kinaroroonan niya. Bahagyang nakaawang ang kinakalawang nitong pinto kaya napalingon ako sa paligid. Oo nga pala, ang bukal ay nilagyan ng gate para hindi na basta pumapasok ang mga estranghero sa nasabing lugar. Sa dami ng naaksidente, namumulubi na ang aming baryo sa kapamimigay ng mga ayuda sa namatayan. Yung kapitan pa naman ng aming barangay na ninong ko, masyadong maraming reklamo sa usaping ayuda. Karamihan kasi sa mga taong nadidisgrasya ang mga kaanak ay panay lapit kay ninong para maambunan ng kahit kaunting tulong na kung tutuusin, hindi niya naman kasalanan kung bakit nadisgrasya ang karamihan sa mga taong nagtutungo doon. Gayunpaman, iwinaksi ko sa aking isipan ang nangyari noon. Sa tansya ko, 3 taon na nang huling magkaroon ng patayan sa bukal. Imposible naman kung kailan naisipan kong magpunta dito dahil sa lintik na magnanakaw, tsaka pa lang siya mag-ahasik ng lagim. Si nanay nga ay hindi naman natatakot sa mga bayawak o buhaya. Para sa kanya, mas nakasisindak pa din ang maubusan ng pagkain. Pinunasan ko ang aking pawis. Pinakiramdaman ko ang paligid, sabay tingin sa bandang kaliwa. Dito kaya pumasok ang lalaki? Tigil hiningang naglakad ako palapit sa kalawanging gate at patiyad na pumasok. May malaking puno ng akasya sa loob na walang dahon pero kumpleto pa naman ang sanga. Sinubukan kong maglakad-lakad. Nagbabaka sakali lang ako na baka sa mga sulok at madadawag na bahagi ng mga kakahuyan nagtatago ang magnanakaw. Bago kumilos ay dumampot muna ako ng bato para kung sakaling may mapansin akong kakaiba, ibabatuhin ko na lang. Nagtuloy-tuloy ako hanggang sa medyo mapalapit ako sa bukal. Ewan ko ba, biglang sumama ang pakiramdam ko nang mapadungaw sa mainit-init na tubig. Tumikhim ako para mabawasan kahit papaano ang tensyon na nararamdaman ko. Hindi ako sanay na natatakot, kaya sa totoo lang, kinakabahan ako. Nang masuyod ko na ang halos lahat ng sulok malapit sa bukal, napailing ako. Mukhang natakasan ako ng magnanakaw. Wala akong ibang nagawa kundi ang pumihit na lang pabalik nang mapansing bahagyang gumalaw ang tubig kahit wala namang naliligo. Napalibot ang tingin ko sa paligid. Medyo maliwanag na doon dahil sa liwanag na nagmumula sa bilog na buwan. Sa likod ng kakahuyan malapit sa bukal ay may isang munting kamalig na dati ay pinagdadalhan ko ng aking manika. Bata pa lang ako ay madalas na akong magpunta doon dahil ayon kay nanay, sa lugar na yun daw sila nagkakilala ng aking tatay. Kaya kahit nakakatakot para sa iba, ang nasabing lugar ay mahalaga ito para sa akin. Minsan nang na-feature ang bukal na ito sa isang magazine bilang isa sa mga haunted places of the Philippines. Nakakatakot ang paligid dahil sa mga kakaibang itsura na nakaukit sa bawat malalapad na katawan ng nakapalibot na kahoy. Bago naman makarating sa kamalig ay may munting tulay na nagsisilbing tawiran para hindi na makatapak pa sa paligid ang sino mang nais magpunta sa munting tahanan sa tapat. Maganda ang pagkakadisenyo ng tulay na nababalot ng gumagapang na halaman na hindi ko alam kung ano nga ba ang pangalan. Basta, mas lalong nagbibigay ng nakakatakot na atmosfera sa lugar ang itsura nun. Nagpasya akong lumakad papunta sa munting tulay. Hindi naman yung kataasan, bagamat parang malaki at malawak tignan.
Nang makalagpas sa tulay ay ang kamalig naman ang nilapitan ko. Sinubukan kong pihitin ang doorknob nun, ngunit nakalak. Puno ng alikabok ang paligid, lalo na ang mga kahoy na bintana na tila dinisenyo pa noong unang panahon. Nagpasya akong silipin ang loob kaya inipan kong bintana para maalis ang gapulgadang dumi na tila dumikit na roon. Nasa aktong nakasilip na ako nang makarinig ng tampisaw mula sa bukal. Otomatiko akong napalingon, ngunit napaatras din nang makita ang kawatan na hinahabol ko kanina. Umahangos at takot na takot. Nasagot ang katanungan sa isipan ko nang makita ko ang malaking kulay berdeng nilalang na umahon mula sa tubig. Isang napakalaking buwaya. Bahagya akong napaatras habang sapo ang dibdib sa sobrang sindak. Iba akong matakot dahil hindi ko magawang makapagsalita o makasigaw man lang. Umuurong lamang ang aking dila at tila mauupos na kandila ang aking mga paa na tila itinulos sa aking kinatatayuan. Ramdam ko ang pag-akyat ng kilabot ng nagkukumahog na umalis sa tubig ang malaking buhayang yun at biglang hinabol sa lupa ang lalaking kanina ay ako pa ang humahabol. Nabibingin na ako sa lakas ng kabog ng aking dibdib habang nabablangko ang isip. Tila nakalimutan ko na kung paano magtago dahil sa labis na takot na nararamdaman. Napasinghap na lang ako nang makitang umakyat na sa isang malaking puno ng akasya ang lalaki. Ngunit ang malademonyong nilalang ay hindi man lang siya tinigilan. Nagawa pa nitong alugin ng malaking puno, dahilan para mahulog ang lalaki sa kinaakyatan nito. Bago pa man makatakbo ang lalaki, sinakmal na ito ng malaking buwaya at hinila pabalik sa tubig. Wala akong nagawa nang lingunin ako ng mahiwagang buwaya na animoy may sariling isip. Nang hihina akong napasalampak sa lupa, tila nawalan ako ng lakas sa aking nasaksihan. Pakiramdam ko, tinakasan ako ng kaluluwa. Buong akala ko, pakikialaman ako ng buhaya, pero hindi naman ito nangyari. Walang awang hinila niya ang kanyang biktima at muling lumubog sa tubig. Nang mawala sila sa aking paningin, bigla akong napahagulgol ng iyak. Akala ko mabibiktima na din ako. Dahil sa pagnanais na makaalis, hindi ko na namalayan kung paano nga ba ako nakalayo sa bukal at makauwi sa bahay. Naabutan ko si nanay na abala sa pagluluto. Tinitigan niya ako matapos ko siyang batiin ng magandang gabi. Para wag na niya akong tanungin pa, nagmadali ako sa pagpasok sa aking kwarto. Hanggat maaari, ayokong malaman ni nanay na nanggaling ako sa bukal. Baka mag-alala na naman siya. Dumapa ako sa kama at tinakpan ang una ng aking muka. Hindi ko na malayang pumasok si nanay at mahigpit akong niyakap. Aniya, huwag na daw akong malungkot dahil naipaliwanag na niya kay tatang ang nangyari sa manok panabong nito. Ayaw daw niyang sirain ang aking mood, lalo na't mahalaga ang selebrasyon na gaganapin namin bukas. Napatingin ako kay nanay at tinanong siya kung anong ginawa nito. Umindat lang siya sa akin at inaya na akong lumabas para sa hapunan. Kagaya nga ng sinabi sa akin ni nanay, wala nang ibang sinabi pa si tatang nang dumulog kami sa hapunan. Napanatag ako kahit paano. Naglaho ang pag-aalala sa aking puso. Tanging takot na lamang ang natira para sa aking nasaksihan dahil hindi ko maiwasang alalahanin ang nangyari kanina. Kinaumagahan, maaga pa lang ay nagtungo ako sa tindahan. Kailangan kong bilhin ang mga iniutos sa akin ni nanay. Habang nasa daan, marami akong nakakasalubong na mga kakilala. Iba naman sa mga nakakasalubong ko ay binabati ako, sabay tanong sa akin kung alam ko na ba kung ano ang nangyari. Napapakunot noon naman ako sabay tanong kung ano ba ang nangyari. Ibinalita nila sa akin na may natagpuan na namang patay sa bayan. Pinaniniwala ang biktima ng buwaya ang natagpo ang bangkay na palutang-lutang sa may sapa. Ayon sa aking mga kausap, ang bangkay ay gutay-gutay na at nawawala ang mga laman loob.
Tila ba hindi raw ordinaryong buhaya ang may kagagawan ng nasabing krimen. Hindi ako nakapagsalita. Bigla na lamang nanumbalik ang takot na aking nadarama dahil sa aking nasaksihan noong isang gabi. Tandang-tanda ko pa ng mga panahong hinihila na ng buhaya ang lalaking biktima. Ewan ko ba, ilang beses naman na akong nakakita ng buhaya. Ngunit kakaiba talaga ang nakita ko kagabi. Tila ba produkto ng mahika ang nasabing nilalang. Gayunpaman, hindi ko na inaksaya pa ang panahon at nagmamadaling binili ang mga rekados na kailangan namin sa bahay. Matapos makapamili, nag-abang ako ng jeep pa uwi. Habang nasa biyahe, hindi sinasadyang mapalingon ako sa kalsadang tinahak ko kagabi. Dumaan kasi kami sa harapan nun. Gusto kong magtaka nang makita ang isang pamilyar na mukhang naglalakad papunta sa kinaroroonan ng bukal. Bababa na sana ako kaso lang malapit na ako sa bahay at baka may mahalaga lang siyang kinuha doon kaya siya umalis. Hindi na ako nag-aksaya pa ng oras. Kaagad kong inilapag ang aking mga pinamili pagdating sa bahay. Siya namang pagdating ni nanay kaya naman nagmano kaagad ako at tinanong siya kung nasan si tatay. Aniya, nagkakatay daw ng baboy sa likod bahay. Kaarawan ko kasi kaya medyo naging abala kami. Masayang niyakap ako ni nanay at sinabing sana raw maging masaya ang aking kaarawan at magawa ko ang mga bagay na gusto ko. Hindi ko maiwasang matuwa at magpasalamat sa kanya. Sa lahat ng mga magulang, para sa akin ay si nanay ang pinaka-the best. Kaya niyang maging superhero para sa akin. Nagagawa niya akong iligtas sa mga pagkakataong kailangan ko ng tulong. At kaya niya akong bigyan ng matinong payo sa tuwing kailangan ko yun. Pinuntahan ko si tatay sa likod bahay pagkatapos kong makipag-usap kay nanay. Naabutan ko siyang nagkikis-kis ng balahibo ng kinatay niyang karne, kaya binati ko na lang siya at hindi na inistorbo pa. Wala kaming bisita ngunit kaya naming ubusin ang mga pagkaing lulutuin ni nanay at tatang dahil masasarap silang magluto. Maliban pa doon, alam kong kayang-kaya nilang gawing kakaiba ang kanilang mga putahe para kahit sino man ang makakain nito ay mahirap ng tanggihan. Ayon kay nanay, dalaga pa lang siya, pinag-aagawan na siya ng mga taga-baryo para magluto sa kanila tuwing fiesta. Pinaka-paborito ko pa naman ang putahing adobo na pinakamasarap niyang niluluto. Ngunit sa pagkakataong yon, hindi ko alam kung bakit pagkatapos nila akong batiin na dalawa at ihain ang mga niluto nilang putahe ay hindi ko magawang makisaya sa kanila. Nakaamoy ako ng matinding lansa mula sa pagkain at sa totoo lang, ay nakakadiri ang mga yun. Gusto ko mang itanong sa kanila kung ano ba ang inihalo nila sa pagkain ay hindi ko naman sila magawang tanungin. Nahihiya ako dahil hindi naman ako reklamador na tao. Ngayon lang. Habang sumusubo, biglang nagsalita si tatang. Dahil 15 anyos na ako, marapat lang daw na malaman ko kung ano ba talaga ang totoo sa pagkatao namin. Tungkol sa aming tunay na lahi. Nagtatakang napatingin ako sa kanila. Nang matiyak ni natatang na nakikinig ako sa kanila, mahina nilang isinalaysay ang tungkol sa aming tunay na pinagmulan. Bigla tuloy akong kinabahan. Gayunpaman, inayaan ko silang magsalita. Ayon kay tatang, kami ay hindi mga normal na tao. Lumalakas daw kami sa karne na aming kinakain. Sa madaling salita, kami daw ay mga aswang. Marami na daw silang pinatay mula sa mga hayop, tao at kapwa aswang. Napanganga ako at hindi nakapagsalita. Hindi ko alam kung paano ba ang tamang reaksyon sa narinig ko sa kanila. Tinitigan ko ang nakahaing pagkain. Mas lalong sumama ang pakiramdam ko. Pakiramdam ko, hindi normal na pagkain ang mga putahing nakahain sa mesa. Bakit ganun? Diring-diri ako. Sa lahing kauri ko lang naman pala. Hindi naman ako pwedeng basta na lang magwala dahil kahit kailan, hindi naman sila nagkulang sa aruga sa akin. Nagkunwari akong busog na matapos kong sumubo ng 2 beses.
Nagpaalam ako sa kanila na pwede bang magpunta ako sa labas ng bahay. Pinayagan nila ako ngunit mahigpit nilang ipinagbilin na wag na akong pupunta ng bukal. Ayaw nilang nagpupunta ako kaya tinanong ko sila kung tungkol ba ito sa buhaya. Sinabi ni Mama, hindi sila natatakot sa buhaya. Alam nilang hindi ako sasaktan ng buhaya dahil mga taong salot sa lipunan lang daw ang kaya nitong pakialaman. Ayaw lang daw nilang nalalaman na pumupunta ako sa nasabing lugar dahil marami daw ang elemento sa bukal na pwedeng kumuha sa akin. Tumango ko sa binili nila ngunit hindi naman talaga ako sumunod. Lumibot ako sa likod bahay at hinablot ang pinakamalaking karne na nakita kong hindi pa nailuluto. Isinilid ko ito sa sako, saka nagmamadaling tinalunton ko ang kalsada papunta sa bukal dahil tuwing sumasapit ang aking kaarawan ay nagpupunta na talaga ako sa lugar na yon. Nakasanayan ko na ang tumambay sa lumang kamalig kagaya noong bata pa lang ako. Kung dati ay masaya ako habang nagpupunta doon, ibang nararamdaman ko ngayon. Nang dumating ako sa bukal, tahimik at walang tao. Ngunit pakiramdam ko ay may kasama akong isang presensya. Malungkot akong napadungaw sa tubig. Gusto kong magwala ngunit hindi pwede. Pero kung magpapakain ako sa buhaya, siguro magsisisi sila sa naging desisyon nilang ipaalam sa akin ang tunay nilang pagkatao. Pikit matang lumapit ako sa bukal na pinangingilagan. Mas mabuti na ito kaysa sa makita kong nambibiktima ang aking mga aswang na magulang. Ayokong masaksihan